Play recently, a couple of years ago na Diwa ng Pasko. Matagal na yung kantang yun. That was several years ago. So yun, then pinanta ko yung Basta Ikaw. Then after a few years ulit, pinanta ko naman yung Sana. Yung Sana medyo nag-pick up, nagkameron ng maraming views on social media. Tinakilig siya ng tao na feature sa mga shows din sa ABS at saka sa ibang station. Then, tumigil uli ako noon. Lagi siyang ganun, parang walang kasiguraduhan. Then, ako yung nag-remake nung wala siyang kasiguraduhan. Because of business, kaya kayo... Oo, ganun. Laging, parang wala lang, parang hindi seryoso, ganun. Tapos, ako yung nag-remake naman ng Magkabilang Mundo ni Jairi Lim. Nag-concert din ako sa Newport Performing Arts. Nag-try din ako. So, na-surprise naman ako dahil with all those songs na nagawa ko, sold out yung concert. So, first time kong ginawa yun na sold out. Sabi ko, meron din naman palang nakakagusto dun sa boses ko, sa mga kanta ko, sumusubaybay sila. So, after that, nawala na uli ako. Ganun uli siya, ganun. Then, dumating yung song ng Handog, Di Florante. Doon ako nanalo ng Revival Song of the Year. Doon siya nagsimula yung tawag na Revival King. Doon sa kantang yon, sa PMPC Star Wars for Music. That was 2018, 2017. Then nawala na uli ako. So nung pagbalik ko, ito na yung somewhere in my past na sabi ko, since meron na akong pera, meron na akong napundar sa sarili ko dahil sa daming dinaanan kong hirap sa buhay, naging successful ako sa iba kong mga businesses. So, sabi ko, bibili kong mechanical rights and somewhere in my past kasi that time na mahirap lang yung buhay namin, nangungupahan kami, napanood ko si Julie Vega sa TV na kinakanta niya yung Somewhere in Past. Nagrehistro sa aking kabataan yung kantang yun. Sabi ko, pagdating ko ngayong panahon ito na kaya ko, ay gusto kong makakuha ng mechanical rights. Hindi pumayag si Mondel Rosario. Gusto ni Mondel Rosario, ipa-audition yung kanta. Ipa-audition. So, that was 4 or 5 years ago. Malaki ako noon, 350 pounds ako noon. So sabi ko sa Star Image, paano ako kakanta, napakalaki ko. So nag-trim down ako, nag-diet talaga ako, nawalan ako ng 100 plus pounds. Ang laki nang nawala ako noon. So sabi ni David, wala naman sa ano yan wala naman yan sa katawan, basta sa boses mo. So ang daming MJ, ang daming nag-audition. I think that ang nag-audition is mga more than 100. So sa shortlist na tatlo ni Mondel Rosario, isa ako yung napili niya. So sabi ko kina David, baka hindi ako kasi yung dalawang kasama sa shortlist, kilala sa industriya. Mga sikat sila. So sabi ko, naku, wala akong panamo dito kasi baguhan lang ako. Then tumawag si Mondel Rosario sa Star Image. Sinabi niya na ang napili ko ay si Jojo. So sabi ko, ano kayo nagustuhan sa akin itong composer na to? Malaki-laki pa ako doon. Tapos sabi niya, meron daw siya nakinig sa akin. Ang boses ko daw may distinct sound. Hindi mo kailangan, Joe, na bumirit. As long as para kang storytelling na nakukuha ng tao, yung feeling ng song, okay na yon, sabi sa akin ganun. Kaya, nag-recording ako ng Somewhere in My Past. Hindi yun natutuloy, MJ. Na-hospitalize ako ng 6 times. Ang father ko namatay. So akala ko hindi na talaga siya matutuloy. 6 times? Nag-shockwave ako. Because of my kidney stones. Kasi stone former ako eh. Pagkatanggal ng kidney stones, few months after, meron na uli. Ganun. So, 6 times akong na-shockwave in 1 year. Tapos nakasakit lagi ako, ganun, lagi ako na-hospitalize. Ang father ko namatay. Kasi sabi ko parang hindi na ito matutuloy. Then itong last year, yun na yun. Yung sabi ko kay David, it's about time bang ilabas natin to, isasabay sa election. Baka hindi ito pansinin. So sabi ko parang wala na talaga akong pag-asang kumanta o wala na makakagusto sa akin. Then nabigla ako, MJ, hindi ko ina-expect sa panahon ito ngayon na sinuportahan ako ng social media, yung mga kilalang mga influencers na nakasupport sa song. Alam mo, ginamit nila yung Somewhere in My Past sa kanilang mga content at doon nagsimulang tumunog yung pangalan ko, yung kanta ko. So ginawa ko para masiguro kung ang tumutunog yung pangalan ko tsaka kanta ko,
sinuyod ko talaga. Pumupunta ako sa mga ordinary places. Taytay. Taytay, Divisoria, bus station. Pumapuakit talaga kami sa sa Cartimar. Lahat pinupuntahan namin ng Green Hills. Lahat pinuntahan ko yon, dinaybay namin. At nakinig ko talagang tinutugtog yung song ko. Kilala nila yung name at yung song pero hindi nila kilala yung face ko kasi never akong nag-a-appear. So okay na rin sa akin yun. Okay na rin sa akin yun. Then, yun na, bilang ang dami ng mga, ano mo na, yung mga narinig ko mga comments na ganito, ang dami ng invitation, sunod-sunod na lahat. Hindi ko in-expect na aabot ngayon ng 50 million collective views ang Somewhere in My Past. So, kung naging successful na yan, ito naman ang pumalit na ito na yung kay Jonathan Manalo na nandito lang ako. Oo. Napakaganda. Thank you so much. Thank you, po. MJ. Parang tao po magtatanong. Thank you. Yes. Naku, MJ, di ba nakakatuwa? Isang tanong mo pa lang talaga, parang buong palang buhay na ikwento ni Sir Jojo. Oo. Kasi para maliwanag ang Ang problema nito, Jeyo, Yes. sa dami ng kwento ni Sir Jojo, wala nang itatanong nila. Hindi marami pa silang itatanong. Okay, Alam ko, Tito Morley, gusto, inaabangan ko yung tanong na ito. O, di ba? One Tingnan question natin lang po, ha? kung Okay. sino ang matapang na magtatanong dito. Pero di ba, ang ganda ng kwento ni Sir Jojo talaga, no? Lulubog, lilitaw, ika nga sa kanyang kwento. Pero ako, pag tinanong mo ko, pag sinabing Somewhere in My Past, bukod kay Julie Vega talaga, na sumalangit nawa, itong si Sir Jojo, yung isa sa una kong nare-recall din because of yung pagiging revival king nga niya. At ang susunod na magtatanong sa atin ay si, parang bingo, Casey Kayanan. Ayan. Casey Kayanan? Ito morning, nasa tabi niyo po si Casey Kayanan. Ayun! Ayun, si Casey Hi, Kayanan. Casey. Hello po. From Pulp Magazine po. Hello, congratulations po sa Thank you. My question po, since the title is nandito lang ako. Who was the last person who told you na nandito lang ako? Ay, sino kaya yan, Sir Jojo? Basta meron. Magbigay naman ang initial, Meron. o kaya letter na. Meron, basta may letter A yun. May letter A. May letter A. Ako parang parehas namang may letter A sila eh. Hindi, meron. Madami naman actually yung family ko. At saka syempre lagi naman ang buhay merong special someone. Kaya meron nagsasabi naman nun. Yes. Thank you. Sinasabi na nandito lang Oo, ako. thank you. Totoo. Thank you po. Casey, maraming salamat. Oo, basta tandaan mo kung Okay, sino- nung follow up tayo, ha? One question lang para mas marami. Okay. Ay, ito na susunod. Kaibigan natin, Ate Marie Chris Valdez. Wait. Excuse mo, cut lang po. Lipat ako ilaw. Ay, ayan, syempre, commercial po muna tayo. Commercial break muna tayo. 1 minute. Okay. Sa mga kapatid po natin, one question lang po, no follow up, para mas marami pong mabigyan ng chance Ayan. na makapagtanong po. Bigyan ako ng Ayan na si Ate Marie Ito na si Marie Chris. Ready na siya. Lipat lang po ako ng Hello, ilaw. Ate Marie Chris. Marie Chris, sorry. Lipat lang po ako ng ilaw. Sorry, one minute. Lipat lang ako ng ilaw. Ano din ang subject ko? Habang naka-live po tayo sa inyong mga social media accounts, live na live po may lumalakad na ilaw sa harap namin. I love it. Okay, go. Go. Tanong ko lang kay Jojo kung kanino mo naman i-dedicate yung nandito lang ako. Mhm. Pwede ba magbigay ng name? Or meron kang... Actually sa mga kaibigan ko, sinasabi ko rin to. Yung mga close friends ko at saka sa family ko, nasasabi ko yan, yung nandito lang ako. Kasi syempre yung hirap na dinahanas ko sa buhay, so ngayong fully blessed ako, kaya yung mga taong nangangailangan ng tulong o whatever na support na mabibigay ko, yun lagi sinasabi ko sa kanila, nandito lang ako. Thank you. Thank you, Ate Marie Thank you, Marie Chris. Ayan, medyo bitin tayo. Isang question lang, go. Thank you Rito Morley. Susunod naman si Jay of Certified Kapamilya. Andito po sa harap, Tito Morley, si Jay. Hi, Jay. Bye, Jay. Po, ang buhay po hindi perfecto, so may mga ups and downs. Mhm. Nung down po kayo, sino po yung huling tao na nagsabi sa inyo na nandito lang ako? Mhm. Yung huling down ng panahon ng mahirap ang buhay ko, ganon. Mama ko. Siya lagi yung nakasupport sa akin. Whatever na mga pagkakamali ko, nandun yung acceptance pa rin ng mama sa akin. Never akong iniwan ng mother ko. Thank you. Thank you, Jay. Okay, thank you. Susunod, ayan. Parang teacher ako ngayon na recitation.
Ay, nakapagtanong na po si Casey Kayana ng PAP. Maraming salamat, Casey. Susunod na magtatanong naman kay Sir Jojo Mendres. Tito Alex Brosas! Lalapitan ko to, Fred. Yes. Medyo may problema to sa ano. Yes. Grabe yung Jojo ilaw. Mendez. Grabe yung ilaw naman ngayon. Tutok na dito sa side ko. Baka naman mas magkamilas na. Hi, Nigel Bird. Hello, nandito ka pala. Thank you for coming. Hello, here. Hello. Hello po. Jojo, how long was your last recording? How long? Ano lang siya? This for this song, nandito lang ako. Because I would like to know what made you decide to record nandito lang ako. Kasi ito kasi nandito lang ako. Ano to eh, ito kasi personal created song ni Jonathan Manalo according to him sa akin. Ifinit niya yung song for my voice. At kaya ako siguro talagang, could you repeat again the question? Medyo naman tayo. Pasensya na po. What's again the question? What made you decide to record nandito lang ako? Maganda yung song. The first time na narinig ko yung demo ng song, sabi ko ito na yung dream song ko. Sabi ko kung magkakameron ako ng first original song, gusto kong itong kantang to. Wala pa yung total arrangement ng song. The first time na marinig ko siya, sobrang ganda. Okay, thank you. Thank you. Maraming salamat, Kuya Alex. Ito naman susunod. Ken Quinto. Ayan, si Ken po, Tito Morty ay nandito sa tabi ni Kuya Reggie. Hi, Ken. Ayan. Hello po. Hello. Nakasulat po dun sa press kit mo na nung sumasali ka po sa mga contest, nanalo ka ng 200 pesos. Pwede mo po ba makwento sa amin kung ano po yung ginawa mo dun and paano siya naging parang nagbukas sa'yo sa music po? Wala lang, parang ano lang, nung makatanggap ka ng consolation prize for the singing contest, ano na sa akin yun okay na sa akin yun. Binili ko lang siya ng mga bagay-bagay that time, at wala naman akong inisip na magpapatuloy ako hanggang ngayong panahon to. Siguro baka nung time na yun, nasa isip ko, sinubukan ko lang. Ganun siya. Nagkameron ako ng lakas ng loob kasi lakas ng loob ko kumanta ng Mr. DJ doon sa panahon na yun. So, dala-dala ko siya until now kasi iba yung nagpe-perform ka sa madaming tao, nakaka-nervous yun. So, nakadagdag ng self-confidence sa akin yun. Salamat po. Thank you. Maraming salamat. Pero feeling ko parang gustong itanong ni Ken, dun sa 200, ano yung nabili mo po dun sa Lakas ng Love, Sir Joe? Well, hindi ko na ma-recall. Basta ang alam ko, pinambili ko lang ng mga siguro pagkain ng time na yun. Ganun. Yun ang ano ko. Yun. Oo. Kasi nasa probinsya yun, Pitogo, Quezon. So meron doon, alam mo na yung mga tinapay, mga chichirya, yung gano'n. Very simple. Ang nabunot ko po na susunod, thank you Sir Joe, si Jay ng Certified, kaya lang nabunot na si Jay kanina. So, tari dalawa yung sa kanina. Ay, ito naman, susunod. Ayan, Miss F. Fernan de Guzman. Yeah. Hi, Miss F. Jojo, congratulations. Tagal natin hindi nagkita. Long time no see. Thank you. Happy ako dahil nakita kita ngayong araw. Ako, salamat. Ang tanong ko, Jo, kung ikaw isang kanta o isang song, anong title ang song na ikaw yon? Ayun. Ano to? Ako nagwagi? Wow! Sino ba kumanta Contest pin! Sino kumanta? Dulce? Ako nagwagi. Isang song, isang question lang daw, Jo, bawal ang second take. No. Diba? Baka naman pwedeng i-follow up na yung ako ang nagwagi, di ba, Miss A? Bakit ikaw ang nagwagi? O, yun na lang, no? Oo. Ano ako nagwagi? Wala lang, nagwagi ako in the sense na
yung hirap na dinanas ko sa recording kasi bago ka makapasok sa recording, ang dami mong pagdadaanan. Oo, kapag backup ka ng malaking stations, mas meron kang edge dun sa mo. Ako na may ordinaryo lang kaya sa dinaanan kong yun, parang feeling ko ngayon ako yung nagwagi kasi sa dami kong ang hirap kong i-explain yung mga pinagdaanan ko. Kung siguro kayo na dun sa sitwasyon na yun, susuko na kayo eh. Kaya, yun, at this time na masaya ako sa nangyari sa buhay ko, kaya ako yung nagwagi. Perfect. Thank you, congrats again. Miss F, maraming Thank you, Miss salamat. Susunod, tawagin naman natin Ate Blessy. Bye Kuya Ray, pumalo, yung nakita uli nakita. Nailito, hello. Walang question si Ate Bless. Of course, we would like to acknowledge our boss from ABS-CBN Music. A round of applause to Mr. Roxy Liquigan. Hi, Sir Roxy. Good afternoon po. Love you po. Ayan, okay. Wala pong tanong si Miss Blessy, okay po? At ang susunod na magtatanong, ito kaibigan natin, friend, Romel Placente. Romel. Hi, good afternoon sa lahat. Thank you sa pagsuporta niyo kay Jojo. Sinasabi ko nga kay Jobert ngayon, we're very happy kasi maganda yung song na ginawa niya ni Jojo, and I really love his voice. So, more to come, Jo. Thank you. Congratulations. Of course, thank you, Sir Roxy from ABS-CBN Events. Miss Dara is in the house. Wow, ayan. Okay. Naku, Miss Dara, baka daw pwedeng mag-concert si Sir Jojo. Ayan na, thumbs up, Sir Jo. Thank you. Ayan. Thank you, Kuya Romel. Back Hi, to you. Jo. Congrats, ang ganda ng kanta mo, nandito lang ako. Thank you. Kaya lang medyo, okay, siyempre, para sa pamilya mo, nandito lang ako. Of course, lahat naman tayo hanggat maaari, lagi sa mama mo, di ba? Pero, between, okay lang kung sasagutin mo ay hindi Ayan na. Between Mark and Rainier, kanino mo mas gustong sabihin yung nandito lang ako? Grabe ka, friend. Diretsahan na. Actually, yung controversy na yun, hindi ko yun, inano lang siya, magnify lang po siya ng social media. Yun nga ho yun yung reason kung bakit ako masyadong naapektuhan, even my family, parang natatakot ako magbukas ng social media kasi makikita mo doon pagbubuksan mo, sasakit ng mga mababasa mong salita. Kaya mas magandang hindi na siguro ako mag-comment regarding doon sa yung issue regarding itong dalawang tao. Sana. Bawal mag-follow up kasi, no? Ha? Okay lang yun. Oo, okay lang, friend. Ngayon ko lang kayo nakita ho eh. Oo. Di ba nagkita tayo nakarang press con? Tsara. Eh kasi naputol yun, di ba? Oo nga pala, sa naputol. ulo mo. Oo, naputol Oo yun. pala. Oo. This time kaya, merong magugulat din kami na may darating din isang nilalang na magbibigay sa iyo ng bulaklak. Kasi gusto ko namin yung mga ganong eksene, parang natutuwa kami, ganong masaya kami for you. Actually, wala naman wala namang ini-expect ako na gano'n na mga flowers, kundi nagbigay yung tao ng gano'n that time na hindi ko naman alam. So, marami naman nagbigay naman ng mga flowers sa backstage, yung mga kaibigan kong press at saka yung mga managers ko, meron rin mga flowers. Kahit sino naman po pwede magbigay ng flowers. So, tama na. O, sige na. Friend! Baka gusto ko magulat ako mamaya, sana may dumating naman na ulit. Alam mo, friend, ako ang makakasagot niyan. Kung Anyway, congrats, ang ganda-ganda ng kanta mo in fairness. Ako, thank you. Kung pwede mo nga lang kantahin dyan para manalo kami. Pwede mo. Nandito lang Wow. ako, Wow. hindi kita iiwan, Rainier at Mark. Wow!
May ganun ka pa, Kuya Romel. I love you so, Hindi, so syempre, much. baka Thank you. na-apekto din naman Sir Jojo, di ba? Naiintindihan naman namin. Thank you po. And congratulations in first night. Ang napakaganda ng kanta. Especially Jonathan Manalo ang nag-compose, di ba? Totoo. Yan, may panlaban ka na naman sa Star Awards for music. Baka may gusto kong i-promote, Kuya Yan, Romel. manood po kayo ng Marisol Academy at Marisol Academy tonight. Ayan. Kasama ko pa Roldan, Castro, Mildred Bacot, and Rodel Fernando, di ba? DJ Jaiho, ayan. Thank you very much po. And congrats again, Sir Thank you, Jojo. thank you. I love you, Kuya Romel. I Maraming love you, salamat. friendship. Susunod, Kuya Reggie Bunoan. Ayan. Ikaw na, totoo na ito. Ayan po. Hello po. Magandang hapon po. Ah, Doon po sa sinabi niyo ay yung pag-usapan, yung dalawa, lagi mo naman kasi kayong nakikita sa social media, nakikita kayong may magkasama sa pictures sa Okada. So, paano po natin maiiwasan yung ganung issue po? Yun nga lagi may naka-follow na na Paparazzi. paparazzi. Yung basta kung sinong makitang kasama ko, nagbibigay sila ng kulay. Hi, Jonathan! Ayan, at binati naman na ni Kuya ni Sir Jojo si Sir Jonathan. Let's all acknowledge the presence, of course, of the ABS-CBN Music Head, Jonathan Manalo. Sir Jonathan, can you come up on stage, please? Ayan, maraming salamat po sa inyong pagdating, Sir Jonathan. Nice to see you again po. Congratulations sa song na ito. Thank you, Jonathan, for the song. Congratulations, Jo. Okay. Ako, ang message ko lang kay Jojo, of course, I'd like to congratulate Jojo sa mga nagawa niya so far with his music. And ako, yung song na ginawa ko talaga na nandito lang ako, nung nag-ask sa akin si Jojo na sumulat ng original song for him. Sinasabi ko nga, hindi ito galing sa baol or song na matagal ko nang nagawa at binigay ko sa kanya. This is a song specially written for Jojo. Thank you po. Thank you. And syempre gusto ko talaga na yung song na mag-showcase nung natural voice niya. And pag napakinggan nyo, lumabas talaga kung ano yung natural voice ni Jojo. And sobrang tailored fit sa kanya, pati yung messaging ng kanta. Kasi tinanong ko si Jojo, sabi ko, Jo, ano ba yung gusto mo na maging emotional connection ng kanta? Sabi niya, ano ba yung pwede natin maging peg? Sabi sa akin ni Jojo, gusto niya yung parang handog. Kasi favorite song mo, di ba yung handog? So, hindi naman parehong-pareho ng handog, pero yun yung naging inspiration ko writing that song. Yung kapag pinakinggan mo, tatama sa puso, and kakantahin mo sa mga tao na hindi nag-give up sa'yo, hindi ka iniwan through thick and thin. So, pwede siyang kanta ng POV ng taong nagpapasalamat sa mga hindi nang iwan sa kanya. At pwede rin POV ng mga tao na nagsasabing hindi kita iiwan through thick and thin. So, lumabas naman ng maganda. Ako proud ako kung ano yung kinalabasan ng song at kung paano siya na-interpret ni Jojo. And ang wish ko lang is for this song to be appreciated by the music audience, na sila din makakonect sa mensahe ng kanta sa kani-kanila ng mga sariling context in life. Dahil sa buhay naman natin, meron tayong mga matatawag na mga tao, na makakantahan nating mga tao na hindi tayo iniwan kahit na anong nangyari sa life natin. Nandun sila, through thick and thin. Congratulations, Thank you, Jonathan. Thank you. Thank you. Maraming salamat, Sir Salamat. Jonathan Manalo. Of course, Sir Jonathan, i-grab na natin tong opportunity na mag-picture ang mga press people natin na nandito ngayon with you. Ang ating revival king na si Jojo Mendrez. Alright, center lang po. Forward, please. Ayan. And then, camera sa lahat ng mga nandito. Pwede na po. Tawagin din natin, of course, Sir Roxy Likigan. Ayan. Opo, Sir Roxy. Magandang hapon po, Sir. Boss ko yan eh. Yan. Para diretso sa photo. Sorry po, Kuya Reg, naputo lang yung Q&A natin. Ibabalik ko po doon. Again, Sir Roxy Ligan po from ABS-CBN Music po. Ayan. With the Jojo Mendrez on stage. Photo op tayo with the ABS-CBN bosses, ABS-CBN Music Head, Sir Jonathan Manalo, and of course, our dear boss, Sir Roxy Ligan.
Alright, maraming salamat. Palakpakan naman po natin. Thank you so much po sa mga messages, Sir Jonathan. Maraming salamat. Siyempre, Sir Roxy, hello. Maraming salamat. Ayan, pasensya na po sa mga nanonood sa atin sa mga live streaming po natin. Ayan. Ibabalik ko po ang tanong. Kanina ang tanong ni Kuya Reggie, tama ba? Ulitin natin yung kay Reggie, medyo Yes. hindi naging maliwanag. Reggie? Ayan, question.